So, ang goal nga natin dito sa Project Santa Ana ay makapagpauwi, maging winner para maging successful ang Project Santa Ana natin. Ang una natin gagawin dito sa loft ay So what's up mga idol sa panibago nating video. So ayan, nandito na naman nga tayo sa ating loft. So ngayon sa video na to, ito ay ang Project Santa Ana nga mga idol. So ang goal nga natin dito sa Project Santa Ana mga idol ay makapagpauwi, maging winner o maging finisher. So kung di man tayo papalarin, kung hindi para sa atin ang maging winner ngayong darating na norte, ay kahit makapagpauwi o maging finisher lang yung mga ibon natin. So ayan nga yung number 1 goal natin sa Project Santa Ana na to. Tutulungan natin yung mga ibon natin na dumulo. Disclaimer lang mga idol, hindi po tayo expert at hindi rin tayo veterano pagdating sa pag-iibon. So ang mga gagawin lang natin dito ay mga nakukuha lang natin sa research natin, sa pagpapanood natin sa YouTube. So ayun lang, i-apply lang natin dito sa sistema natin sa loft. So bagong sistema na nga tayo, dahil kung natatandaan nyo, nakapagpanorte na din tayo, kaso nawala nga ng piplap, Apari Cagayan. So ayan, nawala nga si team ng Apari Cagayan kasama si Boy Tapang. So ngayon, susubukan natin na makapagpadulo dahil 4 laps nga lang yung darating na karera. Una ay Bagabag. Second lap is Santiago Isabela kung tama yung pagkakaano ko. Third lap is Tugigaraw. So ayan, ang fourth lap is Santa Ana. Kung makikita nyo mga idol, yung mga kilometers nyan is halos magkakalayo nga per lap. So babatakin natin tong mga ibon natin na to para sa ganun hindi sila may bigla at hindi sila manibago at hindi sila mawala pagdating ng karera. Dahil nga OB sila, 2022 yung ring nila. So i-entry natin tong 4 sa OB. So ayan, ang una nating gagawin ay ayusin natin yung mga kamalian o yung mga problema dito sa ating loft. So ang unang-una na nga dyan ay ito. Kung makikita nyo mga idol, ayan, yung mga nakaumbok-umbok dati dyan ay nawala na. Yung mga butas, tinagpi-tagpi lang muna natin. At ayan nga mga idol yung itsura ng loft natin. Sobrang dumi nga kung makikita nyo. Dahil kakabalik nga lang natin nitong March. So ayan, kung makikita nyo, sobrang dumi pa talaga mga idol. Pero pinapanatili nating hindi nababasa yung mga ipot na yan para hindi sila makakuha ng kung ano-anong sakit dito sa ating loft. So ayan mga idol, huwag kayo mag-alala sa mga magsasabing di tayo naglilinis. Balak nga natin palitan to. So kung lilinisin mo pa yan mga idol, ay magka-crack-crack lang yan. At makikita mo lang dyan ay yung parang ganito. So baliwala din. So nagpapalit nga tayo. At papalitan natin ng flooring to. Siguro bibili tayo kahit yung manipis lang pansamantala. Dahil may plano nga din tayong ibahin tong loft natin, kung papalarin man at kung magkakabudget nga tayo. So ayun nga mga idol, para maging successful ang Project Santa Ana natin, ang una natin gagawin dito sa loft ay babaguhin nga natin tong flooring na to dahil pwedeng makasama sa mga ibon natin na to yung mga ipot na yan kapag nababasa. Ang sunod naman natin gagawin dito sa loft para maging successful ang ating project ay yung health ng mga ibon. So isa na doon yung pagpapalit ng flooring para may maayos na kulungan sila. So ayan, parte din yan sa health ng ibon. Ikukondisyon na natin tong mga ibon na to para maging healthy na sila. So kondisyon naman tong mga ibon na to. So kung makikita nyo, ayan, si Checkered ay namumulbos halos lahat yung mga ibon natin na 4.
namumulbos ang kanilang mga pakpak. Isa na nga yan sa susi sa karera, ang health ng mga ibon natin. So susubukan nga natin yung mga sistema natin. Yung health nga ng ibon natin ay napakahalaga pagdating sa karera, dahil kung may hina yung ibon natin at ikakarga natin ng derby, ay possible na hindi uuwi yan at di nakakayanin pagdating sa malayo niyan. So, ang una nating ibon dito ay ito nga, si Green Cell. So kung makikita nyo si Green Cell, yung pakpak niya maayos naman. Ayan, kung makikita nyo, namumulbos yan mga idol. So kahapon nga pala ay pinaliguan ko sila dahil wala naman tayong training. Pahinga tayo dahil Holy Week. Ayan, sa likod. Ayan, maayos nga to. Tapos yung katawan nila, bilugan din naman. Di naman payat. So kukondisyon pa natin to para sa Tuesday maayos na yung lagay ng mga ibon natin at para makauwi nga. Dati na nga pala tong nagkabaliling nung YB pa nga siya, so na-recover lang natin at ayan, nakakauwi nga ng 100 kilometers ngayon. So ayan, sana matapos niya yung karera. Ito naman yung isa nating ibon na si Checkered. So ayan, so napakasimple lang ng pangalan nila mga idol, base lang sa mga kulay nila. So ngayon, di muna natin sila papangalanan. At pagdating na lang at pag nakatapos na lang ng karera, tsaka natin bibigyan ng pangalan tong mga ibon na to. So ayan si Checkered, kung makikita nyo yung pakpak niya mga idol, maayos nga. So sa pinaka-kondisyon sa lahat ng ibon natin, ito siguro. Kasi ayun oh, yung pakpak pa lang namumulbos na mga idol. Ayun oh. Ayan, kondisyon na nga tong ibon na to. Tapos yung katawan, yan, di naman siya payat. Tapos nga natin sa health ng mga ibon natin, ang gagawin naman natin ay motivation nga mga idol. So nakukuha natin tong mga idea na to sa mga veteranong pansier na napapanood natin dito lang din sa YouTube. So ayan, nakakuha tayo ng konting tips paano mag-motivate. So ang gagawin natin, dahil may pares naman to mga idol, so may itlog na sila ngayon, pero maabutin ng karera yung pagpisa nito, kaya medyo mahirapan na naman siya. So itatapon muna natin yung itlog nito at pagdating ng third lap, second lap, ganon, dun na sila pwedeng mag-make at pwedeng mangitlog. So ayan nga mga idol, kak din nga pala tong si Grizzle. Tapos ito naman si Checkered, wala tong pares, so kaya nagloloko rin to mga idol. Walang motivation, hindi pumapasok sa loft. Malapit na nga yung karera, bibigyan na natin siya ng kapares niya para maging motivation at para hindi na magloko sa trappings. Bibigyan natin ng pares to para ayun nga, maging motivation nga niya at para ma-motivate siyang pumasok kagad dito sa loft natin. So isa na yon sa mga gagawin natin sa Project Santa Ana nga natin na to. Ayan, kung makikita nyo sa baba, ayan, yung ibon natin na hen na isasala nga natin sa karera. Tapos yung kapares niya ay nandun, ayun o, nasa bilog mga idol. May inakay na nga yung dalawang yan. Inabutan nga ng karera. So inabutan ng training. Di natin na subaybayan mga idol. So ayan, yung dalawang ibon natin na isasalang sa darating na karera. So sana makauwi pa sila. Yung gagawin naman natin dito, dahil may sistema naman na tayo sa loft na ginagawa natin, so mabawi na lang tayo sa pagkain nila. So gumagawa tayo ng mix na more on carbo, fats, protein. So ayun yung ginagawa natin dito sa loft. Binabawi na lang natin yung parang gamot nila. So di tayo masyadong naggagamot ngayon dahil nakaraan gamot tayo ng gamot. So ayan, parang naging failed yung sistema natin na yon, kaya nagiba tayo ngayon. More on sa feeds tayo bumabawi ngayon, yung mga kailangan ng ibon natin. So ayan, yung pang-apat natin na gagawin dito sa loft ay observation sa mga ibon natin.
So para malaman nga natin yung mga problema, kung anong kailangan ng mga ibon natin, ay kailangan nating obserbahan nga mga idol. So tulad nito ni Green Cell, dating may baliling to, malay nyo biglang magkabaliling uli. So kailangan talaga natin ng observation dito sa mga ibon natin na to, at para maibigay natin kung ano man pangangailangan nila pagdating sa karera. Titignan natin, i-observe natin kung pumayat ba sila, kung nahirapan ba sila, at kung may mga problema nga sa kanila, kunwari may sakit, naghulog ng pakpak, yung mga ipot nila, yung kondisyon nila. So ayan, napaka-importante para sa atin yung observation, dahil nga doon natin malalaman yung mga kailangan ng ibon natin. Ayun yung gagawin natin dito sa Project Santa Ana. So ayan, unang-una ayusin natin yung loft natin, tapos yung pangalawa ay yung health ng ibon natin, kasama rin sa observation yan. Yung health ng ibon natin ay babantayan nga natin at i-condition nga natin sila ng maayos. So ang pangatlo ay bibigyan natin sila ng motivation para ganado silang umuwi dito sa loft natin, at may motivation nga sila para umuwi pa dito sa loft natin. At ang pang-apat ay observation, dahil napakahalaga niyan. I-observe natin yung mga ibon natin, kung ano nangyayari sa kanila, nahirapan ba sila sa karera, anong pwede nating ibigay sa kanila, anong pwede nating may tulong para sa kanila. Halaga nga talaga yung observation dito sa ating loft. Hindi ko naman sinasabing gayahin nyo ko, hindi naman lahat ng nakikita nyo mga idol ay pwede nyo i-apply, dahil may iba't iba tayong senaryo. Kunwari, ibon mo may sakit, tapos kakarga mo dahil nga sinabi dun sa nakita mo. So kailangan mong salain yung mga nakukuha mong information, yung mga nakukuha mong tips, kung ano lang yung i-apply mo dito sa loft mo. So kung ano lang yung sa tingin mo makakatulong sa mga ibon mo, ayun lang yung ilagay mo. Di natin alam kung magiging successful itong Project Santa Ana natin, pero may tiwala tayo sa ibon natin na ilalaban, kaya kayang-kaya natin to mga idol.